Kumusta? Naisip nyo na ba, sa gitna ng lahat ng gulo sa mundo, paano kaya magkakaroon ng, alam mo yun, tunay na katarungan? Sa pagtalakay natin ngayon, sisilipin natin ang isang napakalalim na idea kung paano, sa dulo ng lahat, ang kasalanan ay tuluyan mabubura sa buong sanglilikha. Handa na ba kayo? Tara't simulan na natin! Sigurado ako, lahat tayo nakaranas na ng sakit dahil sa kawalang katarungan. Yung pakiramdam na gusto mong sumigaw para sa hustisya. Well, yung sigaw na yan, ayon sa ating pinag-aaralan, hindi lang pala sa atin nanggagaling, kundi sa buong sangnilikha. Yan yung pananabik na makita na sa wakas mananaig ang tama. Okay, para di tayo maligaw sa malalim na paksang ito yung magiging roadmap natin. 5 hinto sa ating paglalakbay. Mula sa pag-intindi sa problema hanggang sa pagtuklas sa pinakahuling solusyon. Let's go! Unang-una, bakit ba may pananabik sa katarungan? Di ba pwedeng kapayapaan na lang? Bakit parang kailangan pa talaga ng paghatol? Yan ang aalamin natin. Kasi, isipin nyo to, paano ka naman makakaramdam ng tunay na kapayapaan kung alam mong may mga gumagawa ng masama na hindi napaparusaan? Parang may kulang, di ba? Hanggat walang pananagutan, walang tunay na kapanatagan. Hindi lang para sa biktima, kundi para sa lahat. At eto yung mind-blowing part, hindi lang yung parusa ang importante, kundi yung pagsaksi mismo rito, yung mismong akto ng pagkakita na naipahayag na ang hustisya, yun daw ang nagbibigay ng kapangyarihan sa mga biktima para tuluyang maghilom at i-let go yung sakit. So nasaan ba ang ugat ng lahat ng ito? Paano ba nagsimula ang kasalanan sa isang mundong dapat sanay perpekto? Okay, dito, babalikan natin ang pinaka-unang kasinungalingan sa lahat. Nakakagulat, no, na ang pinagmulan pala ng lahat ng kasamaan ay hindi isang malaking digmaan o isang marahas na krimen. Nagsimula pala ang lahat sa isang salita, isang kasinungalingan, isang maliit na buto ng pagdududa na itinanim sa isipan. Alam nyo, para siyang domino effect talaga. Yung pagdududa, yan yung unang piraso na natumba. Pagbagsak niyan, sumunod na yung pag-ibig. At kapag wala ng pag-ibig, bumukas na yung pinto para sa kasalanan. Ganun pala kalakas ang epekto ng isang simpleng pag-aalinlangan. Okay, so, kung isang malaking kasinungalingan ang problema, ano ang solusyon? Siyempre, ang katotohanan. At ang katotohanan to ay ipinakita sa 2 napakalakas na paraan. Ito yung 2 panig ng iisang barya, kumbaga. Sa isang banda, nandyan yung krus na siyang sukdulang patunay ng pag-ibig. Pag-ibig na walang kapantay. Sa kabilang banda naman, yung muling pagbubuhay ng mga tapat. At anong pinapatunayan nun? Ang perpektong katarungan ng Diyos. So, anong resulta kapag pinagsama mo ang patunay ng pag-ibig at katarungan? Grabe, parang isang cosmic na lindol na yumanig sa buong kaharian ng kasinungalingan. Lahat ng pundasyon gumuho, at ang tanging nakatayo, yung katotohanan. Okay, gumuho na ang kasinungalingan, nabunyag na ang katotohanan. So what now? Dito na natin makikita ang pinakaaasam na resulta, ang pagiging perfecto ng malayang kalooban. Ang ganda ng analogy nito eh. Isipin nyo yung isang kompas na laging-laging nakaturo sa north kahit anong mangyari. Ganun daw ang nagiging kalooban ng mga matuwid dahil wala ng pagdududa yung puso nila laging nakaturo sa Diyos. Imposible nang maligaw. At para maging malinaw hindi ito nangangahulugan na tinanggal yung kalayaan nilang pumili. Actually, kabaliktaran. Ito yung pagpeperpekto ng kalayaan. Dahil sa sobrang tatag ng kanilang pananampalataya, yung pagpili na lumayo sa Diyos, hindi na siya option. 0. Wala na. Pero teka lang, may tanong ako. Kung yung mga matuwid ay naging perpekto na, yung kasalanan mismo, saan siya napunta? Para masagot yan, kailangan nating balikan ang isang sinaunang ritual na magbibigay sa atin ng clue. Sa aklat ng Levitico, may isang kwento doon tungkol sa isang lalaking, lumapastangan sa pangalan ng Diyos. At yung paraan kung paano siya hinatulan, doon natin makikita yung isang napakahalagang prinsipyo. Okay, pansinin niyo yung proseso. Una, inilabas siya sa kampo. Pangalawa, at ito yung crucial, lahat ng nakarinig sa ginawa niya, ipinatong yung kamay nila sa ulo niya. Para bang sinasabi nila, ibinabalik namin sa iyo ang kasalanan mo. Pagkatapos nun, tsaka pa lang iginawad ng hatol. Isang physical transfer ng kasalanan.
At yung ritual na yun pala ang blueprint ng mangyayari sa cosmic scale. Bago ang huling paghuhukom, lahat ng kasalanan, lahat ng sakit, lahat ng kasamaan ay simbolikong ibabalik sa tunay na pinagmulan nito, kay Satanas. Sa kanya, ipapasan ang lahat ng bigat ng kasamaang sinimulan niya. At sa huli, pagkatapos ng lahat ng iyon, pagkatapos ng paghuhukom sa dakilang puting trono, ang resulta ay isang mundong ganap na malinis. Walang bahid ng kasalanan, walang alaala ng sakit. Isang tunay at ganap na bagong simula para sa lahat. Kaya iiwan ko kayo sa tanong na to para pag-isipan paano nangyari na ang isang akto ng paghatol ay nagiging sukdulang patunay din pala ng pag-ibig. Medyo mind-bending, diba? Pero yan ang nagpapakita kung gaano kalalim ang konsepto ng banal na katarungan. Hanggang sa susunod nating pagtatalakay.